Hi everyone! Welcome to the Empath Tart guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po, maybe some part of the reading, makaresonate kayo some part of it, hindi. Tingnan natin ngayon anong love connections ito, mga gabay at aral sa buhay, pag-ibig, guidance, lessons in life, love life, relationship goals, relationship views, lessons in relationship, love, partnership, connections. Spirit guys, send me messages ng love connections, lessons in life and guidance na nais mong ipagpati sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Okay, meron tayong Ten of Cups, Devil, Knight of Swords, Eight of Swords, Hangman. Natin lagay yan. Tower, Six of Swords. Kuha pa tayo isa. Bottom of the deck, the Chariot. Okay. Yan. Napakalinaw na mensahe dito. This is about a relationship with someone na kung saan Devil, Tower. Being the devil here is na-stuck ka sa someone who becomes toxic. Parang feeling ko this is not really toxic person. Pero nagtagal-tagal, naging toxic na yung pagsasama ninyo dahil sa bisyo ng taong to. Yun yung nasa-sense ko, yung bisyo niya. Maaaring ito yung nalulung sa sugal, sa sobrang pag-iinom, at higit sa lahat, yun sa pinagbabawal na gamot. No? So, kaya naging toxic, pinipilit mo siya magbago, tinutulungan mo siya magbago, pero hindi eh. Hanggang sa, wala na, tuluyan na nawasak ang inyong pagsasama dahil sa mga maling gawain ng taong to. Somehow, minsan, naisip mo na hindi ka makawala sa taong to kasi mahal mo to eh. Kaso lang nalulung siya doon, nabaon siya doon, at kahit pilit mo siyang tulungan, hindi na siya makaalis pa doon, hindi siya makaahon dahil hindi niya rin tinutulungan ng sarili niya. Nakastuck ka doon sa isipan na mahal mo tong taong to at ayaw mo siyang pabayaan. You care for this person, kung ano pa man yan, pero gusto mo na rin naman na makawala pa. Pero dyan sa isipan mo, nananatili na, nandun ka lang sa taong yun. Meron ditong Six of Swords. Eventually, hindi mo na talaga nakayanan pa. Kailangan mo mag-move forward sa buhay mo. Ibig sabihin, kailangan umusad naman yung sarili mong buhay. Dahil itong taong tinutulungan mo na hindi naman tinutulungan ng sarili niya at nagkawasak-wasak na lang inyong pagsasama, kailangan naman ibangon mo yung sarili mo. Noong una, nahihirapan kang umalis doon kasi mahal mo nga yung taong yun, pero this time, mahalin mo naman yung sarili mo. Kaya maaring nag-decide ka to move on, to move forward with your life. Pakalayo-layo ka na, naghanap ka ng sarili mong lugar, na malayo sa taong to, kasi inaabala ka pa rin niya eh. Kahit sabihin mong hindi na kayo magkasama, pero nandiyan ka pa rin, pinupuntahan ka, at etong taong to, nanggugulo lang din sa'yo. Eh gusto mo na ng tahimik na buhay. So maaring nagpakalayo-layo ka na. Wala ka nang magawa sa taong to, Hangman. Nag-reflect ka na lang para sa ikabubuti mo. Especially kung meron kayong anak, ayaw mo na siyang madamay pa dito, lalayo mo na lang siya para sa ikabubuti ninyong dalawa.
So, nandun yung reflections mo. Una, ang hirap mong makawala doon sa taong yun. Pero eventually, para sa kabutihan mo o ninyo, ng anak mo, totally nagawa mo na rin lumayo sa taong yun. Dumating yung point dito na meron ka makikilalang panibagong person. Siya yung someone who is intellectually matalino tong taong to. Kapag meron kayong mga magagandang conversations na kung saan marami ka napupulot na aral sa kanya. Magiging maganda ang inyong samahan at yung chariot dito means mapapagtagumpayan ninyo ano mga sabihin natin pagsubok sa isang relasyon dahil maaring maging kayo. And it will lead into a happy and harmonious relationship. Yung 10 of Cups dito, ito yung love na matagal mo nang hinahanap dun sa taong nasira. Ito yung love, ito yung kind of relationship na kung saan yung mapupunan lahat talaga yung love na hinahanap mo sa isang tao na ipaparamdam sa'yo ng gusto yung pagmamahal niya. So you find it with someone na maaring makilala mo after you left the toxic person in your life. Kasi this time, pinili mo yung sarili mo. Pinili mo yung sarili mo na lumayo ka doon. Dahil inisip mo rin naman yung kapakanan mo. Or especially kung meron kayong anak. Tapos pinili mo yon na lumayo doon. Kaysa pareho kayong lumubog ng taong to na hindi na makaagapay sa kanya. Yan. King of Swords, yes, this is the Knight of Swords and King of Swords. Siya talaga yung someone na makakatuluyan mo with a bright future, with a happy, harmonious relationship. At bubuo kayo ng pamilya. Napaka-positibo ng ng taong to. Ten of Swords dito, ibig sabihin, it's painful for you to end up your relationship with this one, but means na kapag tinapos mo isang bagay, may panibagong simula na darating sa iyong buhay, which is etong taong to. Pero hanggat na nasa isipan mo na nananatili ka dun sa isang toxic na relationship, hindi ka makakausad. At hindi mabibigyan daan ang panibagong simula para sa'yo. Spirit, guys, send me more messages. Yan. 5 of Cups, Page of Wands, 4 of Cups. Yung person mo, ito, energy ng person mo. Etong toxic person mo. 5 of Cups, Page of Wands, 4 of Cups. Na lumayo ka sa kanya at dahil do sa mga pinagagawa niya sa buhay niya na hindi mabuti at hindi ikinaganda ng inyong relasyon, ang laki ng pagsisisi niya. Palagi kanyang iniisip at nagnanais siya na muli kang bumalik sa buhay niya. Pero it's too late. Because you already have someone. It's too late para pagsisihan at para magbago pa. Sa pagkakataong to, it's too late na para sa kanya. Tsaka niya siguro na naramdaman, no? Too much regrets, punong-puno ng pagsisisi. Judgment, 5 of Pentacles, ayan, yung malaking kawalan sa person na yon nang iniwan mo siya. Judgment, tsaka siya natauhan. Tsaka siya naka-realize ng pagbabago. Nang simula nang iwan mo siya. Well, ganun talaga, nasa huli ang pagsisisi, especially kapag naramdaman mo na yung kawalan. 'Di ba?
Kasi kapag meron kang someone na nagmamahal sa'yo, pahalagaan mo yun. Huwag mong baliwalain, huwag mong sayangin. Sa pagkakataong to, sinayang niya yung love mo. Sinayang niya yung care mo. Sinayang niya ang lahat sa inyo. Kaya huli na ang pagsisisi. Samantalang ikaw, masaya ka na with someone, siya naman, siguro, kailangan na niya magsimula muli para sa sarili naman niya. But it's too late. Ang importante naman is, meron na siyang pagsisisi at pagbabago. Natauhan na siya sa mga pinagagawa niya sa buhay niya. Pero para sa inyong dalawa, maybe it's too late na, especially when you have someone who takes care of you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.